beloved Boss Mike Severa. Pero eto matindi. Nakaw! Sara Duterte. Oo, dito. Saan ba yun? Oo. Resulta sa kaso ni Sara Duterte sa DOJ, ilalabas na. Lagot! Alam nyo, mukhang minamalas sa kaso tong mga Duterte, ha? Oo, kita nyo ho. Si Digong nililitis sa ICC. Si Sara, ilalabas na ang resulta, mga kababayan, ng kaso niya doon po sa kanyang pagbabanta na papatay kay Pangulong Bongbong at First Lady. Okay lang sana, Boss Mike, kung si Martin lang ang pinagbantaan, ano? Oy! Diba? Oh, eto na, mga kababayan. Nakaw! Pumayat na, oh, Arnold Lopez. Hindi ka update. Hindi! Nakaw! Alam natin yan, napayat na. Oh, nasa na yun? Pasok! Anumang araw ay ilabas na ng Department of Justice ang resolusyon kaugnay sa kasong grave threats at inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte. Nako, puro walang bail yan. Inciting to sedition, no? Sa Department of Justice, kasalukuyan ng under review ang kaso ni VP Sara Nako. na isinampa ng National Bureau of Investigation. Mukhang ano, mga kababayan, ano, kinakadyot sila ng kamalasan. Ha? Kinakadyot ho ngayon ng kamalasan itong mga Duterte. Oh, lalo na itong mag-ama. Oh, ito, isang bobo. Oh. Ito'y kaugnay sa naging pahayag ni Duterte na tila raw binabantayan ang buhay ng Pangulo at iba pang opisyal. Kaya ako naman ang DOJ na ibabase sa ebidensya ang desisyon Lagot at hindi ka. mababahiran ng politika. Posibleng hindi mabahiran ng politika. Lalo na yung mga DDS, maiintriga. Malabo di ba? Na hindi mahaluan ng politika, di ba? Sabi, attorney ba si Kaufman o Marites, mahilig siya sa chismis. Sabi ni Liboan, oo, di ba? Totoo yun, puro chismis nga yung dala. Oh, paano na itong si Sara, mga kababayan ko? Nako, yari ka, Sara. Galit na ang taong bayan sa'yo, makakasuhan ka pa, mai-impeach ka pa. Putik na yan, Sara. Tingin ko mukhang, mukhang ang hantungan mo, siya kulungan din At saka mga kababayan, mukhang madadamay po ito sa ICC. Baka anumang oras mula ngayon, anumang araw mula ngayon, anumang buwan at anumang panahon, mukha mapapadalan ito ng warrant of arrest. Di ba, mga kababayan ko? Nakaw! Galit na Ayan Para magnanakaw, Sara magnanakaw si Sara. Kita nyo, mga kababayan ko, ang taong bayan? Ang taong bayan, ito ang tugon sa kanyang proklamasyon na siya daw ay tatakbo bilang Pangulo. Ano ang tugon, Boss Mike? Isa pa! Magnanakaw si Sara. Buti pa si Atty. Claire, hindi. Pinakausap pa kita, ninakawan mo kami, kaya kami binabaha, halika dito! Ano? Ninakawan kayo ni Sara at saka ni Digong. Yan ang mga magnanakaw. 10 ng mga kaalyado nila na si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, tsaka si Ramon Rebella. At mga diskaya na number 1 contractor ni Digong. Grabe. Yun, Sa pa. Kita nyo, mga kababayan ko, hindi na Maniwala kayo, hindi na hihinto. Paano naman, mga kababayan ko, kung si Sara lang? Ay, todo-todo ang pambabas ngayon sa social media patungkol sa pa-interview ng SMNI. Paano? Bobo na yung nagtatanong, bobo pa yung sasagot. Diba? Si Bongo daw, sama nyo.
Di ba? Mga kababayan ko, in-interview sa SMNI. Yung nagtatanong, bobo. Yung sasagot, bobo din. Nang pating talaga. Oh. Ayan o! Tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Kita nyo? Ang tanong nung isang bobo, sabi eto mga kababayan ko sabi, ang tanong daw nila, bakit kailangan pa naming maniwala sa'yo? Napakasimple lang naman yung tanong pero hindi ko maintindihan bakit iba yung sagot. Ito na, pakinggan nun natin. Ang tanong ng bobo at sagot ng bobo. Ito na. Pakinggan natin. Pasok! So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Hoy, Sara, ang tanong, bakit daw, ulitin natin, baka hindi naintindihan ni Sara bakit daw kailangang maniwala pa raw ang taong bayan sa'yo? Yun lang yung tanong. Sagutin mo ng maayos, ha? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Sara naman layo na kagad na sagot. Unang-una pa lang. Aray ko. Sabi ni Romy Lagrana, aray ko. Di ba ka-vibes? Lucy Minagawa sa lahat ng mga bagong dating. Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Aray ko. Ang liwanag ng tanong ng bobo, ay nako, mas malabo yung sagot ng bobong isang to. Ito ang problema pagka magkakausap, pare-parehas bobo. Hindi naman kami ganito nung in-interview namin si Atty. Claire sa Bingador, Di ba? Ganito ba si Atty. Claire sa Bingador? Hindi naman di ba? Matuwid. Sumagot si Atty. Claire. Nung nasa Bingador. Pasok. So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Bakit daw kailangan pa daw maniwala yung dalawang kalbo na yan? Tuloy. Gatasan. Ito na. Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo. Sara, ang tanong, bakit daw kailangang maniwala pa sa'yo? Pinipresenta mo na yung sarili niya daw para maging pangulo. Labo! Panoorin nyo na nga ng buo. Nabibwisit ako dito kay Sara Bobo sumagot panoorin nyo ng buo bahala na kayong humusga. Paki-comment na lang ang masasabi nyo dyan sa mapapanood nyo. So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kaysa paano siya iniwan noong sinundan ko na... Mukhang mali yata yung nabasang script. Di ba may script na to? Bakit mali-mali pa rin ang sagot nito? Alin ba talaga? Mali yung sagot o mali yung tanong? Paki-comment nga mga kababayan ko. Baka naman mali yung tanong, kaya mali yung sagot. O baka naman na mali yata yung na-memorize ni Sara na isasagot. Di ba? Ibang klase to si Sara. Ang simple lang mga kababayan, Sabi ko sa inyo, ganyang kaboba. Bobo talaga. Oo, bobo talaga. Mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas maganda yung Davao. Gumagamit ka? Opo, minsan lang po. Excuse me po, sorry. Kahit si Banat Bay, mga kababayan, naguluhan. Ito naman kasi si Dada kung ano-ano tinatanong niyan. Tapos si Banat Bay tuloy, pati siya naguluhan. Ano ba talaga yung tanong at saka yung sagot? Sabi ni Banat Bay, tingnan nyo.
Oh, Banat Bay, ngayon ka lang naging cute. Opo, minsan lang po. Excuse me po, sorry. Mali! Putik na yan. Oh, tingnan nyo, nahihiya tuloy si Banat Bay. Kulang na lang pagtawanan si Sarah, oh. Oh. Totoo naman po, di ba? Pag si VP Sara, napakalinaw ho ng kanyang pananalita. Pero, hindi ko alam, tinitingnan ko yung speech ni... Parang speech ng isang bangag. Oo nga. Totoo ka. Ang speech ni Sarah, parang speech ng isang bangag. Kaya lang, tinatawag yung bangag si Pangulo, yun ang magaling sa mga ganyan. Sa pananalita ho, mga kababayan, walang makakatalo kay Pangulong Bongbong. Parang ama niya, no? Nagsasalita ng walang binabasa. Tuloy-tuloy lang, mga kababayan ko, pag nagsasalita si Pangulo. Pero si Sarah may binabasa na, nagkakamali pa. May script na, nagkakamali pa. Di ba, Ramon Ortega, Dali Babes Castro? Bang klase, o yan. Sino? Gumagamit ka? Opo, minsan lang po sa trabaho. Ano yung... Wale, mga kababayan ko. Ewan ko ba? Di o, totoo. Mahina talaga ang ulo ni Sarah. Aminin nyo na. Tignan nyo na lang, isa pa. Boss Mike. Baka nga, ganun ang ginawa ng Diyos. Sinong Diyos? Putik na yan, mga kababayan ko, ha? Ayan na, mga kababayan, si Sarah gumagamit na ng Diyos. Nag-aala Kibuloy na to. At saka nag-aala Alvin, ano? Oo, tandaan nyo yan, mga kababayan, ha? Walang pagkakaiba itong si Sarah kay Alvin at saka kay Kibuloy. Eto na. On the hindsight, baka nga, ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Paramdam mo, Lord, na mahal mo ako! Salamat po! Ang ina ninyong lahat. Lahat. Kita nyo, mga kababayan ko? Ganito bang klase ang hinanda ng Diyos, mga kababayan? Wala, Jojo Chavez, late ka na. Late ka na. Di ba, Teresita Tana? Ha? Kita nyo? Paano nakatapos ng law yan? Ewan ko, baka naglawlaw lang. Di ba, Rose Pablo? Uy, nako. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo wala ho talagang pag-asa kay Sara Duterte. Oh. Our beloved Boss Mike Severa.